Kasado ng seguridad para sa personal na paglulunsad ng programa ni Pangulong Noynoy Aquino sa loob mismo ng kampo ng MILF sa Sultan Kudarat, Maguindanao sa Lunes. Lain po ng proyektong matutukan ng serbisyo medikal, pang-edukasyon at pangkabuhayan sa mga komunidad sa Mindanao. Balita hatid ni Teresa Andrada. Our countrymen. Nito lang Oktubre, sinabi ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ang paglagda nila sa Bangsamoro Framework Agreement ay simula pa lang ng mahabang proseso ng pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kaya naman bilang bahagi pa rin ng pag-abot sa mga kababayan nating Muslim. Personal na ilulunsad ni Pangulong Noynoy Aquino sa Lunes ang isang programa para sa kanila sa loob mismo ng kampo ng MILF sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Yan ang Sadyahatra Bangsamoro, isang programang tutuon sa pagbibigay ng serbisyo medikal, pang-edukasyon at pangkabuhayan sa mga komunidad ng MILF. Ilan sa mga aktibidad na ikakasa ay ang pamamahagi ng mga PhilHealth card, mga educational scholarship mula sa DepEd at SHED, at basic skills training mula sa TESDA. We acknowledge the fact that the problem in Mindanao is not just ideology, it's also economic. We need to make sure that there is value to you joining and coming forward and becoming part of mainstream government. Dadalo sa okasyon si MILF Chairman Alhaj Murad, mga miyembro ng MILF Central Committee at mga MILF Freedom Fighter. Gayunman, hindi lang daw para sa MILF kundi bukas din sa iba pang komunidad sa Mindanao ang programa na tatagal ng 1.5 taon. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang koordinasyon ng gobyerno at ng MILF sa aspeto ng seguridad para sa Lunes. I'm pretty confident of that. I think the cooperation between government and the MILF with regard the treatment of Umrakato has been ongoing since the time when he attacked. In fact, since the time when he started saying that he was not going to be following the MILF in the matter of the peace process. Patuloy naman ang pagmonitor ng gobyerno sa bakbakan sa pagitan ng Abu Sayyaf at Moro National Liberation Front o MNLF kasunod ng paglaya ng 2 Pilipinong hostage sa Patikul, Sulu. Ayon kay Habib Mujahab Hashim na senior member ng MNLF Central Committee, kahit walang pahintulot mula sa gobyerno ang umano'y final assault, nakipag-ugnayan na rin daw sila sa militar para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Itinanggi naman ni Hashim ang mga bali-balitang na-rescue na raw nila ang 3 banyagang bihag mula sa mga kamay ng Abu Sayyaf. Teresa Andrada, GMA News.